Luke 8:22 to 25. Now it happened on a certain day that he got into a boat with his disciples, and he said to them, "Let us cross over to the other side of the lake." And they launched out. But as they sailed, he fell asleep. And a windstorm came down on the lake, and they were filling with water, and were in jeopardy. And they came to him and awoke him, saying, "Master, Master, we are perishing." Then he arose and rebuked the wind and the raging of the water, and they ceased, and there was a calm. But he said to them, "Where is your faith?" And they were afraid and marveled, saying to one another, "Who can this be? For he commands even the winds and water, and they obey him." Our theme for this morning, palikog basa mga igsoon diya sa ato ang screen. Where is your faith? And our theme is based on Luke 8:22 to 25. Nakoy pangutan niyo karon. Are you a believer of God? Amen. Nagtuo ba mo nga adunay Dios? Amen. I believe mga igsoon nga the reason na ka diri karon tungod kay nagtuo ka nga adunay Dios. Right? Ang pangutana ni Jesus sa dihang nawad-ang paglaom, ang iyang mga tinun-an base sa passage sa Bible tong gibasa is, where is your faith? Mausab niyang pangutana hilabi na sa atong panahon karon. I know ang mga Pilipino nagtuo biag gyud og Dios. Right? Nagtuo ta. Pero kulang ato ang pagtuo. Gani daghan na naka-question karon nga kung tinuod nga adunay Dios, nganong inani man ang panghitabo sa kalibutan? Daghang mga inosente nga namatay sa linog, daghang mga inosente nga namatay sa kanang gitawag nato og bagyo, kalamidad. Daghang mga inosente gipatay sa ka kriminal. Daghang pamilya ang naguba, daghang kinabuhi ang naguba. Mo nang ang uban ang utana, asa ang Dios karong mga panahona? Pero despite ba igsoon ani mga panghitabo, wala ang Dios? Nawala ang Dios o tinuod ba gyud nga naay Dios? Mo na nga ang question ni Lord katong tanan karon is, where is your faith? Mo na nga ang atong aim for this message igsoon is for us to increase our faith, atong pagtuo. Ilabi na sa mga panghitabo karon. Nganong giallow man ni Lord? Especially dili man ta exempted as mga believers. Nganong giallow man niya? Bi mangutana ko ninyo. Nganong giallow man ni nga mga panghitabo karon? Testing sa faith. To remind us. To strengthen us. Actually, daghang reason. Pero ang pinakarason gyud, gi-remindan sa Ginoo mga tawo nga muhatag og panahon niya. Nga muduol ta niya. Nga ato siyang ilhon. Mo na nga bisag sa mga early disciples, naslay kasinatian, naa sila'y dilema sab nga giagian kani adto. Atong balikon ang Luke 8, magsugod ta sa verse 22 to 23. Now it happened on a certain day that he got into a boat with his disciples, referring to Jesus. And he said to them, "Let us cross over the other side of the lake." And they launched out. Ingon si Jesus, mutabok ta sa pikas bahin sa lanaw. Moto nga ni biyahe sila mga igsoon. Sila gayod nitabok sa pikas bahin sa lanaw. Now, si Jesus Christ led by the Holy Spirit, mong sila. Adunay purpose nganong hintabok sila didto. Adunay plano ang Dios nganong kinahanglan sila motabok sa pikas. O nganong moagi gid sila sa dagat. Kay lake ba na, di ba kung lake, gatuyok naman na. Pwede mas maglakaw.
Pero ang Lake of Galilee, dako man na sa kaayo, so laktod ginang mutabok ka sa tunga. Mahigsoon. Karon ano sinitabo? But as they sailed, he fell asleep. But pasabot, dili dagaton si Jesus. Nakatulog siya. Nga naman, iya ang gigamit ang mga opportunity while gabiyahe sila nga makapahulay siya. Tungod kay sa diha nag-ministry, nagsugod nag-ministry si Jesus, kulang na siyang pahuway. Mo sa ministry kinahanglan sabtag matulog oy mo pahuway. Amen. Mo nang aduna gitay changes sa to mga cell group para dili mo masigaw pag-ayo. Nasa boy rest. Si Jesus gani natulog ikaw pa ka. Tungang gabi ga-OVA gihapon. Dasig kayo. No, Monday to Friday, sige ka cell group, way pahuway. Kinahanglan sa tang mo rest. Inayam tapad, pahuway pod ginagmay. Paano pahuway pod ginagmay? And then suddenly, a windstorm came down on the lake. Na adunay unos nga mi abot. Kaduda ko kaning unosa gikan sa yawa. Amen. Ang yawa gustong mo hinder sa plano sa Ginoo. Windstorm, but pasabot, kusog gini kaayo nga hangin, dalang ulan. Bagyo. Kinsay naka-remember sa bagyong Odette? Kinsay nalipay adto? Inadto ni siya kakusog. No? Tibuok gabi, watay tulog kay perting kusuga. Karon, they were filling with water ang ilaang sakayan nga gisakyan, masudla na og tubig. Ang problema, wa sila kadalag kabo. So silang gibuhat, kamot. Na-imagine yung mga igsoon? And we're in jeopardy. But pasabot, delikado na ilaang kahimtang. Karon, kinsay malipay ani nga kahimtang igsoon. Kinsay malipay. Kinsay dili mabalaka. Kinsay dili mahadlok. Bisa kita kayo sa magsakit tagjilan. Wala na, kulba-kulba na ka. Kinumdum ko sa una, gikan ni off-taking sa Cebu, nagvia Dumaguete mi pauli, sakay mig jilan. Katong itong jilan nga, close gid kay itong delta sa una. Itong close kay ba nga kung matuwang to, patay gid dito sa tanan, sulod. Balod kaayo. Balod kaayo. O niya kay Christian naman tato, so wala gid tay kahadlok, balod ra ni. Ako ara is galayan akong pamati. Ang uban nahadlok sa mo tungod kay akong tapad, nagrosaryo na, bali ng rosaryo. Dabalaka na pagayo. Iko imbis wa ta nahadlok ka ni kulbaan masabnon ta ning nagrosaryo ni atong tapad. Tungod kay kung imong gisakyan diha sa dagat maunlod, duha-duha na ikang mabuhi. Tinuod? Pero kung kuyog ni mo ang Ginoo, wala kay kahadlok. Atong tanawon sinitabo sunod. And they came to him and awoke him saying, Master, Master, we are perishing. Tanaw to igsoon nga napunog kahadlok ug kabalaka ang mga disciples. Pero si Jesus, peaceful gihapon siya in the midst of the storm. Ato makita nga sa tong pagsunod ni Jesus, sa tong pagpangalagad niya, pag-uban-uban ato ni Jesus, naagi ning mga challenges o mga problems. Tinuod doon mga igsoon. Naaning mga bagyo, di man literal nga bagyo, pero doon ay mga bagyo sa kinabuhi. Dili na siya malikayan. Matingala gani ka, sa diyang misun na ka ni Jesus, hingdoble noon ang imo ang problema. Hingdoble noon ang mga challenges, mga trials sa kinabuhi. Nakabantay mo aron? Usa kay purpose ni Lord. Gatuo man ni mga disciples si Jesus, nga kung kuyog-kuyog na sa ni Jesus, hayahay ng kinabuhi. Wala na yung mga challenges. Kita na good sila nga gamilagro si Jesus. Gipadaghan ang pan, gipadaghan ang isda, gihimog bino ang tubig. Muna nga hayahay na taani kay kuyog nato ning
miracle working nga Ginoo. Karon niabot sila ani nga sitwasyon. They were in jeopardy, meaning delikado na silang maunlod. Muna nga was nakagwanta, ilang gipukaw, ilang master. Ang sal na usap na itong Ginoo ng kaluruno na ta, natulog man gihapon. Tungod kay si Jesus punong pagtuo. Ang nagsugo niya nga mutabok sila sa lanaw, ang Dios Amahan. Mo nagtuo siya nga di sila maunlod. Muabot sila sa pikas. Na ba kay pagtoy na naigsoon nga muabot ka sa pikas sign sa pagpangalagad. Nga dili ra ka taman tiglingkod diri, mabot ang panahon nga ikaw na sa mag-share sa word of God. Hallelujah. Karon, ilang gipukaw si Jesus. We are perishing. Lord, mga matay na gitaani. Muna makita to igsoon that doubts and fear will cause negative talking and thinking. Tinood? Nahadlok sila, kisa kung di mahadlok ka na. Labi na, di kabalo mo lang, oy. Kisa di kabalo mo lang, oy. Daghan na tayo, son. Oy, noon, kabalo-balo noon ta, no? Kasi swimmer dire, patudlo ta. Karong bakasyon. Ikaw, Day, Bernadette, swimmer ka, Day? Taga San Juan. Doubts and fear will cause negative talking and thinking. Pwede man may yung slag, Lord, pag mataragod diha, o ikaw na'y bahala ani, wala man. O silang gingon, we are perishing. Apil ka, Ginoo, mamatay na kita ni Lord. Ilabi na nantas tunga-tunga sa lanaw. And they thought, walay control si Jesus sa maong sitwasyon. Wala sila'y believe ni Jesus. Grabe. Namukaw pa, Lord. Wala'y life jacket diha, Lord. Wala pa may life jacket atong panahon na. Wala'y batang diha, Lord. Kay manglangoy na taani siguro. Baso lamang dita mga lumos. Wala sila'y hunahuna igsoon o wala sila'y believe ni Jesus nga doon na siya'y control sa maong sitwasyon. But pasabot nga wala pa sila fully na kailan ni Jesus at that time. Tinood? Hindi man sila mag-negative talking and thinking kung kailan pa sila fully kinsa ilang kuyog-kuyog. Kasi nagtuo nga si Jesus Dios. Muna igsoon, unsa ang mga problema o mga pagsulay nimo karon nga nagtuo ka nga dili makasulbad ang Ginoo? Na ba kay mga unos o bagyo karon sa kinabuhi, sa imong pamilya, sa imong pagpanarbaho, sa imong pag-eskwela, nga nagtuo ka nga dili kasulbad ang Dios? Sama ani mga disciples. They thought nga si Jesus walay full control sa mong sitwasyon. Nga dili makasulbad si Jesus sa maong sitwasyon. And sometimes, tungod kay kulang tag-faith, kay nga kining uno sa itong kinabuhi, kining problema, kining challenges nga itong gitubang, tungod kay misunod ta sa Ginoo, wala na'y kasulbaran. Nabot pa tayo nga point, igsoon, kitang tanan. Sometimes, mauvertikan tag kahadlok o kabalaka. Lord, wala mi allowance. Mamatay na mi ani Lord, Gutmon Miss boarding house. Lord, wala mi bugas sa mong balay. Ginoo, kulang kay mong sweldo, Lord. Grabe ni nga pagsulay. Nangalagad ba nung tamin mo? Tanawa, nag-negative thinking na ka, nag-negative talking na ka. Igsoon, mo na nga paminaw ragod sa imo ang ipamulong sa matag adlaw. Hello? Now you listen to this. We doubt and we fear in life because we don't fully know our God. Tinood? Musulod na gani ng kahadlok o kabalaka, pasabot ana nga wa kita kaila kung kinsa gyud ang Dios. We don't fully understand
what He can do for us. Tinuod ron, dili. Muna nga nang utanaw ganiya, sugod pa lang. Are you a believer of God? Nagtuo ba ka nga adunay Dios? Kung nagtuo ka nga adunay Dios, kumusta ang level sa imo ang pagtuo? Mga daghan bitaw kaayong mga kinabuhi nga nakalas karon, gamay kay problema maghikog dayon. Ngano man wa man kailas Ginoo. Di ba? Gamay kayong problema, ma-discourage na dayon. Daghan kayo may estudyante mag-post-post dayon. Lamiya kay hikog oy. Tinuod. Ngano man, kulang man taog kahibalo kinsa siya. Amen ba mga igsoon? Og dili exempted kini mga disciples nga kuyog-kuyog kanunay ni Hesus. Master, Master, we are perishing. Ngano ganito tungod kay wala sila nagtuo nga dunay control si Hesus sa mong sitwasyon. Kung sino tabo sunod. Balik sa unang verse. He arose. O ako pang ginawa ni bali mo. May kinakong pagkatulog diri ang mukaw pagin mo. He arose and rebuked the wind and the raging of the water. Kabulong sa nang rebuke, yung gibadlong. Hingbangon siya, hingbarog siya, o ang gibadlong ang maong hangin o ang maong balod. Kung sa tabo, and they ceased. Niundang ang kusog nga hangin o niundang ang kusog nga balod. And there was a calm. Adunay kalinaw. Mga igsoon. Hallelujah. The moment you know Him well, your faith starts to increase day by day, then you will have peace. Kasi nagtuo nga kining Hesus day taga Nazaret, makabadlong sa bagyo. Nabay lang yung taong yung anak. Naawala. May usa si Kibuloy ko noon, nakapaunda ulinog. Stop. Na timing na to. Ayaw mo, too, kay di man siya Ginoo. Tao raman siya. Hello? Kinsay laing tao sa kasaysayan o bisan gani sa present time nga makabadlong sa kusog nga hangin o kusog nga balod. Wala. Only Jesus. Ako nagtudlo ko history for 10 years already. Dagan kay nakapasar og ano karon board exam kasi nagtoka mo na sa sunod. For 10 years nagtudlo ko history pero wagig ko'y nabasa sa history book nga usa ka ilado nga personalidad sa kasaysayan nga nagpahunong og bagyo, nagpahunong sa kusog nga hangin og balod. Walay lain si Jesus lang. Amen ba mga igsoon? Why? Because Jesus is God. Siya ang Dios nga nagpakatao. Ug ang gahom nga naa ni Jesus, gahom gikan sa balaang espiritu. Akong balikon, the moment you know Him well, your faith starts to increase day by day. Then you will have peace in life in the midst of the storm. Hallelujah. Pwede ba itong palakpakan ng buhay nga Diyos, mga igsoon? Tanawon sa iyang gibuhat, iya ang gibadlong. Of course, sa mga disciples, na-shock sila pagayo. Gibadlong ra. Nilinaw dayon. Amen ba mga igsoon? Next verse. Muna ni. Gipukaw pa ko ninyo ha, wala mo'y salig. He said to them, where is your faith? Asa inyong pagtuo? Bisag natulog ko inyo si Jesus, ang amahan sa langit, dili ta pasagdan. Ug tungod kay kulang dyan mo pagtuo nga makatabog ta sa pikas, akong gibadlong ang mong bagyo gunos. Para lang gyud mahilom mong tanan.
Where is your faith? And they were afraid and marveled, saying one another, who can this be? Mga igsoon, God is always ready and willing to take action. But most of the time, doubts and fear hinders Him. Muna nga gipangutana ni Jesus ang iyang mga disciples, where is your faith? But pasabot nga gusto siya nga iyang mga disciples ma-develop ang faith, ang pagtuo. Ang pagtuo gani, nagtuo ka nga adunay Dios ug misalig kaniya nga di ka pasagdan sa imong sitwasyon. Mao na nga panahon sa pagsulay, kutanon ka ni Jesus, where is your faith? Asa imong pagtuo? Kaya ang mga tao karon ang pagtuo naman sa salapi, naman sa bahandi. Ang ilang security, kung daghan kang kwarta, okay ka. Kung daghan kang bahandi, maayo ka. Swerte ka. Ganyan ba? Swertiha. Makita gani ka nga, gapatukod nagdakong balay mong silingan, may naka nga kahayahay. Secured na gyud sila. Tinodo ni Son, makita kayo mo ang kailan, ang nilaming sakyanan, kalami ba oy aircon pag yun. Lamia silang kinabuhi, secured na gid sila. Gilinog bitaw ang sakyanan, dagugan. Ingon si Jesus, ayaw mo pagtigong bahandi diri sa kalibutan nga tay-an ug makawat. Pagtigom minom ka mo bahandi, langit nung bahandi. Nga walay kawatan nga makakawat ug dili pagyud matahian. Hallelujah. Usahay mo gud kanitong mata. Gamiton sa kaaway. Kasuya ba? Kasina ba? Dayong pag self-pity dayon. Ingay ka na bitaw sa wa nangalagad, daghan man naging bahandi. Kami nga nangalagad, gakalisod man lagi. Where is your faith? Nagtoba kay mong daddy sa langit, dili makahatag sa imong gikinahanglan. Gusto siya nga musalig kaniya, dili sa bahandi. O dili sa imong kaugalingong kamaayo. As a believer ni Jesus, as a believer sa Dios, kinahanglan ta musalig fully niya. Nga siya adunay full control sa tuang kinabuhi. Mga igsoon. Muna nangutana sila, who can this be? For He commands even the winds and water, and they obey Him. Grabe, hangin o tubig ni obey ni Jesus, pero ang tao dili mo obey. Who can this be? Kinsa man gid ning tawo ani, wa gid sa kaila kung kinsa pa gid ni. Kinsa gid nilang gisunod. Isa what I expect, guys. Grabe. Kusog kay nga hangin, balod, gipaundang kinsa man ni siya. Wasa kabalo nga ilang kauban gikan sa langit. Minaog sa yuta, alang kanatong tanan. Nga before paghihimo ang kalibutan, naa na siya. Si Jesus naa na. Before paghihimo ang kalibutan, naa si Jesus. Di ba ingon ang Bible, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and that is Jesus. John chapter 1 verse 1. Sa diyang gibuhat sa amahan ng kalibutan, naa si Jesus. O na ang Holy Spirit. Di ba, ang last yung gihimo, tawo, o sa iyong samahan, let us make man in our own image and likeness. Meaning sa creation present ang tulo, Father, Son, and Holy Spirit. Matingala pa ka nga kaya niyang badlungon ang balod o ang kusog nga hangin nga sa may naghimo ana. Amen. Hallelujah. So, asa itong pagtuo karon? Dili ba day sa kahatag sa itong gikinahanglan sa matag adlaw? Nga sa man may naghatag na ito gininhawa. Libre na ito na siyang giginhawa, igsoon. Muna nga siya ang Diyos nga nagkatawang tao. Maong walay imposible sa ito ang Ginoo.
Mo na igsoon paminaw. Mao nga bisan unsa pa kadako ang unos kinabuhi, kaya ng pahunungon sa atong Ginoo. Gamaya ra kini, amen. Unsa man kadako ang bagyo unos sa kinabuhi, kaya ng pahunungon sa Ginoo, tagaan kaniyang kalinaw. Muna yung direksyon, salig lang. Kaya ang Ginoo nga nagpahunong sa bagyo, nagpuyo sulod sa imo ang kasing-kasing. Amen? Aning panahon na, si Jesus, ilang kauban sa sakayan, kita sila natulog. Pero ang Jesus, nga natulog sa sakayan o nagbadlong sa balod o sa hangin, na nasulod nagpuyo nimo. Ang nagbadlong sa hangin o sa balod, nagpuyo sulod nimo. Ikapa ko nimong dughan, Lord, na bagi ka diha. Wa gihapoy pagtuo. Lord, ikaw nga nabadlong sa hangin o sa balod, na bagi ka diha, Lord. Kulang gyapon pagtuo, no? Sa kay panahon nga mabot na gani ning bagyo gunos, mabalaha ka man ka. Pero siya nga kaya mo badlong ana, naa diri sulod. Kasi nagsulti, ako ang Biblia. Asa nga verse? Wa na. Tagata mong verse, ganahan mo? Si Jesus, tinuod, namatay siya na banhaw. Ang nagbadlong sa bagyo, namatay na banhaw. Pero karon naglingkod na siya sa tuo, sa trono, samahan. Pero pinaagi sa balang espiritu, nagpuyo siya diri sulod. Mubitaw ingon ang Bible nga imong lawas templo sa balang espiritu. Muna si Padre, niyo siya nga, ang Ginoo manaa kaninyo. Mutubag pagkaglupig kadri, kay wala nimo, bitaw. Ang manaa sab kanimo, bisag balik-balik kada Domingo, wa gihapoy pagtuo. Di ba, mga igsoon? Ayaw mo katawag, ubi ko gabinuang diri. Ubi ko gadyo. Pero pinaagi sa espiritu, nagpuyo siya diri sulod. Muna nga pagbaton o pagtuo. Ato tanawon gingon ni Apostle Paul, Ephesians 3:16 to 17. Ingon si Apostle Paul, nagpray siya sa mga Christians sa Ephesus, yun siya nga, nagpray ko that He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might through His Spirit in the inner man, that Christ may dwell in your hearts through faith, that you being rooted and grounded in love. Mo ni ang prayer ni Paul sa mga Christian believers sa Ephesus. Ingon siya, nga una sa tanan, nga He will grant you according to the riches of His glory. Madawat niyo ang himaya, yang presensya. Nga ma-strengthen ninyo ang espiritu, the inner man. Dayong salas, nga ma-rooted mo, mag-grounded in love. Pero mo niya ato ang ma-relate karon that Christ may dwell in your hearts through faith. So nagpuyo day siya diri sulod, pinaagi sa pagtuo. Kung wala kay pagtuo nga si Kristo naa diri sulod, wala gina siya diha. Pero kung nagtuo ka, naa gina siya diri. Muna importante igsoon, kana bitong prayer sa tong one verse evangelism, nga mag-pray ta, Lord, akong giabrihan, akong kasing-kasing, ug mupuyo ka sulod sa akong kinabuhi. Kung imo nang gi-pray, naa na siya diha. Ang kulang na lang nimo igsoon pagtuo. Faith. But pasabot nga sa dagan sa imong kinabuhi, wala ka nag-inusara. Na ang Ginoo nagsulod, nagpuyo nimo. Muna ingon ang Bible, ingon si God sa Bible, I will never leave you, nor forsake you. Kay bisan pag mugawas ka nimong dapit, naa sa naguban-uban. Tungod kay ang church, dili man kani ang building ang church. Ang church dili ang building, ang church ang mga tao. Muna ang Bible nga ikaw, kita ang templo sa balang espiritu. Muna bisan pag magbulag-bulag ta nimong dapit, naaragyapon siya. Sulod nimo igsoon. Mo na nga kinahanglan
magbatuntag pagtuo nga naa gid sa diri sulod. Pero daghan kay mga Kristohanon karon nga wala gyud na develop ang faith. Wala gyud na develop ang pagtuo nga naa sa diri sulod. Kaya kung na-develop pa na ang mga pagtuo, di ka mahadlok, di ka mabalakas kinabuhi, o di ka magbinuang sa imong kinabuhi. Mayon man kag, ay, okay ra kay, wala bitaw kita si pastor. Muhubong na tagamay pa sa lipod ng pusti ba? Hubong na tagamay. Pangit ni tagamay. Wala bitaw ta kita, pero si Lord kita mismo igsoon. E kung naki-awareness sa iyang presence sa hulod nimo, di ka magbuhat o di maayo sa iyang atubangan. Amen? Ug maabot man ang mga unos o problema sa kinabuhi, sulayon ka, di ka matarong, kay naa kay pagtuo. Muna nga, as Christian leaders, we should be men and women of faith. Pero ang pagtuo manggod, mura siya gliso ba? Sa mustasa. Di ba yung si Jesus ang pagtuo, liso sa mustasa? Ayaw pagpabilin nga liso imong pagtuo. Patubua siya. Muna nga, ang question na to karon, how to develop our faith? Nga, bisag giulyog ka, di ka muundang sa pagpangalagad. Sunod Domingo, naara ka gihapon. Pag cell group ninyo, once a week, naara ka gihapon. Nga naman, bisag giulyog ka, naakay pagtuo. Muna, how to develop our faith? Tungod kay gikan sa liso, kinahanglan siyang muturok o mamungang daghan. Meaning, grabe na nga pagtuo, igsoon. Ganahan ka moabot ang pagtuo sa imong kinabuhi nga na nakipagtuo, mabanhaw ang minatay ng imong ampuan. Sa ngalan ni Jesus, mubangon ka. Grabe na nga pagtuo. Tinood? Nga, ug nagdaot kayo mo rahinginan ng daot, hoy, sa ngalan ng sakit, sa ngalan ni Jesus, pahawak sakit sa kong lawas. Amen, mga igsoon? Kana nga pagtuo ba? So, how to develop our faith? First, palay ko basa. Constant hearing of the Word of God. First step pa lang na ha, pero dili na mo ay makakumpleto. First step pa lang. Napatay sunod nga step para makumpleto sa mutubo imong pagtuo. Constant hearing of the Word of God. When we say constant, daily. Sa matang adlaw. Atong basahon, Romans 10:17. So then faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Na ba si Jamaica diri karon? Wala no, nabiyan na jeep si Jamaica. Si Jamaica, itong Bible study, nangita na siya, Kuya, unsao na ko para makabaton kong pagtuo. Nasako, kay bago pagod siya, nga na si pangutan naging una na. Eh ko, good question dahil. Sayon ra kay natubagon. Simple ra na kayo. Romans 10:17. So din faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Muabot ang pagtuo kung madunggan nimo ang pulong sa Dios. Muna igsoon, nagtubit ang adunay Dios pero kulang atong pagtuo. Pero kung atong kanunay madunggan yang pulong, mutubo imo ang pagtuo. Amen. Muna nga importante kay nato ang daily devotion. Nung kaysa diyan nagbasa ka sa Biblia, God is talking to you. Madunggan nimo iya ang pulong, iya ang tingo. Kinsa ni unda nag daily devotion dire sa Bible. Ha? Importante ang daily devotion. Kasi nagto nga ang cell group importante sab. Tungod kay gisgutan sa cell group, pulong man sa Ginoo. Wala mata nagisgot og kanang latest nga showbiz karon. Nga kumusta nagabalik nakaangkat ngel? Di mata magisgot ana. Kisa na po kay sunod nga magbulag sunod semana. Ang atong gisgutan sa cell group pulong sa Ginoo. Ang kisa nagto nga importante sab ang atong life class and destiny training. Tungod kay sa life class ug destiny training,
Pulong gihapon sa Dios sa tuang gihisgutan. Wala mata nagisgot dito nga ang tawo gikan sa unggoy, dayong adunay theory of evolution, sa eskwelahan ra na siya. Pero sa tuang School of Ministry, gitudlo the pure milk of the Word of God. Para motubo ta. Amen ba mga igsoon? Amen. Baby diha o, Azriel. Dili ba na mo grow si baby, di patutuyon ni Jelly. Di ba? Di po na siya ma-feel secured kung wala ko gusa ni Aljon, yung papa. Sige ha, baby, unya na po, gutmon ka, patutuyon ka na mo. Meaning, nain nagatiman. In the same way, di ka mo grow sa imong faith kung di gyud ka mo tutoy sa pulong sa Ginoo sa matag adlaw. Madagan gyapon mga Christians karon 20 years na Kristiyano, baby gyapon, gabay bikil, magluod dayon, kumusunod simba sa Domingo, igo ko ni pastor. Wala ni grow. Ang batasan wa na usab. Kita nagakristohanon 30 years, maot gyapon batasan. Gayon gyapon batasan. Gabata simbahan ha, religious kayo, tanang prosesyon na. Tanang pista na. Pero nganong maot kayo batasan? Nganong gayon gyapon batasan? Walay basa-basa sa pulong sa Ginoo. Inay mo tapad, mag-devotion na lagi ta. Amen ba mga igsoon? Mo life class. Inay mo tapad, mo life class na lagi ta. Amen ba mga igsoon? And most of all, Sunday cell celebration. Sunday cell, kaya itong gibuhat karon. Di ba, pulong sa Ginoo, gyapon gisgutan. Mo nang sa may tabo nimo, mo increase imong faith. Niabot sa mong point doon ni Ate Therese ninyo, na kinahanglan na siya mo resign sa trabaho. No? Amo ang pagampo, mo rin gini, Lord, ikaw rin bahala na mo. Kay 50% sa among income ang mawala. Pero hangtod karon buhi gihapon mi. Amen. Nanambong pagani mga igsoon. Amen. Basta kung na kay give up para sa Ginoo, di jud kanya pasagdan. O mag-abri sa og bag-ong pultahan para nimo. Breakthrough. Amen ba? Breakthrough is coming. So importante Romans 10:17. Importante ang devotion, importante ang cell group, importante ang life class and destiny training, importante ang Sunday cell celebration. Kanatong life class o destiny training, di man na forever. Mulabay raman na, pila raman na siya ka months. Pero ikaw nga nakaagi, ikaw na po mo encourage sa uban. Apil kay nindot kay na siya, grabe na bless kay ko. Kada bahasan ako sa lesson, maghilak-hilak ko igsoon. Amen? Next, second step. Kani mo'y pinaka-importante tungod kay ang mga disciple ni Jesus, bisag everyday nila ikauban si Jesus, everyday sa kadungog sa pulong sa Ginoo, nalimot dayon. Nahadlok dayon sila. Muna importante nga na devotion ka na aning sunod. Unsay next? Have intimacy with the Holy Spirit. Nga naman, John 14:26, so sa gingon diha. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. He will teach you all things. Muna ang trabaho sa Holy Spirit, pasabton kaniya sa Word of God. Kung bitaw ka na ba magbasa sa Bible, maghimarok, wa man kasabot, nga naman, wala ang Holy Spirit. Unya, ang Holy Spirit pag yun, sa iyang buhaton, He will bring into your remembrance, or He will bring to your remembrance all things that I said to you. Siya din mo pahinumdom para dili ka maubertikan sa kahadlok o kabalaka. Mupahinumdum siya sa mga promises ni Lord. Panahon magdaot ka, kung sa gingon sa pulong sa Ginoo, by His stripes we are healed. Ayaw na ka. Amen? Panahon nga nadugmo ka.
Panahon nga nakasala ka. Unsa gingon sa pulong sa Ginoo? Unsa gingon siyang pulong? Your sins are forgiven you. Pasaylo na ka. Di ba? Bisag unsa pagkapula imong sala, kaya niyang papution. Pinagi siyang hamiling dugo. Amen ba, maigsoon? Panahon nga hapit na mahurot inyong bugas, inyong panimalay. Kung sa gingon sa pulong sa Ginoo. Ha? But my God shall supply all your needs according to His riches in Christ Jesus. Amen? Kung wala kay pulong sa Ginoo, di po siya makapahinumdom nimo. Saan niya pagpahinumdom? No, mo tay basa-basa. Basa ta, tapos mag-spend time ta sa Holy Spirit in prayer. Maki-istorya ka niya, intimacy. Siya imong best friend. Siya imong close, imong kinabuhi. No? Second priority ra siya sa imo ang uyab igsoon. Kuminyo ka, second priority. Or second priority ra ang imo ang asawa, kuminyo ka, urbana. Second priority ra ang imong uyab. Ang first priority nimo ang imo ang best friend nga si Holy Spirit. Kung dagang kang friend, second priority na sila. Pinaka-priority si Holy Spirit. Amen ba, mga igsoon? Muna, kisa na magsugod siyang private prayer life tomorrow. Kato nagsugod na padayon. Third, muna yung pinaka-importante. Balik kong basa. Develop the habit of faith confession. Sa una, sa diyan pa ka na born again, grabe no, tanang klase nga pamalikas na anjud nato. Grabe yung klase nga mga negative confession, negative talking na agid nato. Matay bitaw. Grabe, kamatay gid kay tong tawo nga to. Buanga gid kaayo. Pisting napita, pistiyawa, mga na pag yun, no? Grabe, dagang gito mga pamulong nga di maayo. Pero ang pulong sa Dios sa mabago nato. Pero kinahanglan kang ma-disciple, develop the habit of faith confession. Kay puro negative confession imo ay igsoon, mapildihon ka sa kinabuhi. Mayon ka nga nagdaot ko, mamatay na gid ko ani. Mo na gini ang last nako gyud. Mamatay na gid ko. According sa imong pulong, mo'y may tabo sa imong ang kinabuhi. Inani naman gid mi, bro, kanang pobre ra jud mi kaayo. Sa una pa, sukat pa sa among lula, lugos to kakaon. Among lulo, galisod dito pagayo ba? Mo sad bi karon. Negative talking, mga kapatid. Pero kita, bisag unsa kalisod kinabuhi, no? Faith-filled words gihapon. Punong pagtuo gihapon. Dili kay kalunuro namin na kag Lord, mamatay na gitahan ni Lord. Dili ana igsoon. O magdaot ka, salamat Ginoo na ayon ako. Kung nagkulang, salamat Lord na imo abotron nga panalangin. Ang problema kay makiampo-ampo God. Kano sa manimo na i-confess during your prayer. O mag-ampo ka, ayaw gyud pag silent prayer kay makatulog man ka. Pastor, gabi ga-pray ko silent prayer. Nya usa may hitabo, gadhamgo manoon ko. Ibungat yun. Ibungat. Bahalag makadog ng silingan. Amen. May nauna ng silingan, maborn again. Ibungat. Ayaw ka hadlok. Ano mahadlok man ka? Amen? Pero ayaw po pagsagit. Basta kay ibungat, igo makadungog ang yawa. Kung sa ingon niya diha, Romans 10:10, for with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Amen? Natay right i-confess ang faith tungkol kay ang tanang butang atong gikinahanglan gibayra naman ni Jesus sa krus sa Kalbaryo. Healing nimo, provision, kadaugan, gibayra na ni Jesus dito sa krus, labaw sa tanan ang kaluwasan sa imong kalag. Amen.
Pero kinahanglan nimong i-confess. Number 1, pinaagi sa pag-ampo. Number 2, pinaagi sa praise and worship. Mga wala gi mag-praise and worship nga gatakom ng baba. Amen? Ibungat. Tungod kay naay power ang imuang words sa imong baba. Ilabi na kung word of God ang imuang i-confess. Na siya'y power. Muna nga, imong pamulong, muna mag-determine kung sa may tabo sa imuang unahan. Kadaugan ba o kapildihan? Amen ba mga kapatid? May ka nga, di dyan ako kaya ang mag-cell group leader. Oy, di dyan ako na kaya. Adi, gini mo kaya. Pero may kaya na ako na, ang Holy Spirit naguban ako, kaya dyan na siya. Amen ba? Mga igsoon. Kaya kayo. So now, kung sa may angay ni mong buhaton karon, increase your faith, develop your faith, mga kapatid. Importante nga mo undergo ta sa discipleship process. Inay mong tapad mo, process na lagi ta. Ayaw kahadlok. Kaya ang pulong sa Ginoo, foundation na siya. Kaya moabot ang pagsulay, di ka matarog. Amen, di ka mabalaka. Muna nga natay, sugod karon natay memory verse. Sunod Domingo, mangutana ko kasi na memorize before ta magsugod ha. Muna memory verse na to may igsoon. Memory verse for this week, pala ko basa, Hebrews 11:6. Without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Amen. Hebrews 11:6. Without faith, it is impossible to please Him. For he, ikaw na igsoon ha, he or she, who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him.